Hello, good morning. Good morning din. Welcome to our counseling session. Ako si Mrs. Biminda Dunan and I'll be your facilitator to this safe space for our discussion and sharing of your experiences. May I know what language do you prefer to use? Tagalog na lang po. Okay. So, ano ba yung problems mo? Bago ang lahat ay magpapakilala muna ako. So, ako si Cristel and nahihirapan kami ngayon sa pagkakaroon ng maayos at epektibong komunikasyon sa loob ng aming pamilya. So, pasensya ka na kung medyo magulo yung pagkakakwento ko kasi hindi kasi ako sanay na nagkikwento sa ganitong mga issue sa loob ng bahay namin. So, ayun po, alam mo yung sa mata ng mga madaming tao sa labas ng bahay namin, parang ang saya-saya naming pamilya. Parang very close talaga kami, pero alam mo, pag nasa loob kami ng bahay, may kanya-kanya kaming buhay. Laging nagsisigawan, tsaka nagbabangayan. Tapos, alam mo, minsan lang kaming magkakasamang kumain. Madalas kanya-kanya talaga yung wala kaming exact time talaga na family time talaga na kami-kami lang, tapos masayang kwentuhan, wala talaga. Parang lang yun, pag may event lang, pag may nagbe-birthday lang sa amin. Tas feeling ko nga nagplaplastikan talaga kami sa lahat ng maraming tao. Kasi 'di ba yung tatay ko kasi is parang may inaalagaan siyang image. Pero kaya ganun na pag maraming tao talaga parang ang saya-saya, pero actually, hindi talaga kami masaya sa loob ng bahay namin. Okay, naiintindihan ko na mayroon kang mga hamon na kinakaharap sa iyong pamilya. Maaari mo bang ibahagi ang mga detalye tungkol sa mga isyong yon? Kasi, ang aking mga magulang ay full-time sila sa kanilang trabaho. At naiintindihan ko naman na minsan, nai-stress talaga sila sa trabaho at nadadala nila ito sa loob ng bahay. Minsan nga pinagsisigawan nila kaming mga anak nila, at kapag kinakausap ko naman ang aking mga magulang ay nagagalit sila, at minsan feeling ko wala silang pakialam sa amin. Alam mo yung parang burden talaga kami. And pag hindi ko din maintindihan minsan sa tatay ko na kapag sa iba napaka-generous niya. Parang alam mo yun, pero pag sa amin talaga is, ewan ko, parang lagi silang galit sa amin. Para bang may matinding tension sa iyong pamilya. Mm-mm. Mahalaga ang komunikasyon sa pananatili ng malusog na relasyon sa inyong pamilya, kaya maaari nating subukan na alamin ang mga posibleng dahilan kung bakit ganyan ang relasyon nyo ng iyong pamilya. Sa palagay mo, ano ang mga maaaring dahilan kung bakit ganyan ang iyong relasyon sa inyong mga parents? Ayun nga, full-time talaga sila sa trabaho, kaya lagi silang stress. And naiintindihan ko din naman yung mga magulang ko kasi mahirap talagang magpalaki ng kanilang mga anak. Lalo na kami, na ako na panganay, kolehiyo na, tas yung dalawa kong kapatid high school. Tapos kailangan talaga nilang kumayod ng kumayod para makapag-aral kami. And dahil doon, parang naisasacrifice na yung closure namin as a family para lang sa mapag-aral talaga kami. Mahalaga na maunawaan nila na dapat hindi nila dalhin ang kanilang pagiging stress sa trabaho sa inyong bahay, dahil naapektuhan talaga ang kanilang pakipag-komunikasyon sa kanilang mga anak o sa inyong pamilya. Sa iyong magulang, maaaring ninyong sabihin na maraming araw na pwede nilang gawin ang kanilang trabaho, at importante na makipag-usap sila sa inyong pamilya hinggil sa mga isyong inyong kinakaharap or ang inyong mga problema. Yun nga po, parang gusto ko ding makipag-usap sa kanila, pero paano kung sila ang may ayaw na makipag-usap tungkol sa mga problema namin sa bahay? Kung nahihirapan naman sila hinggil sa mga isyong yun or mga problema ninyo, maaari ninyong simulan sa pag-usap tungkol sa iyong mga damdamin. At nasa sa inyo na kung ano ang maaari nyo pang gawin.
Sige po, subukan naming mag-usap siguro bilang isang pamilya at hanapin ang mga paraan upang maging mas mapayapa at magkasundo kami sa loob ng aming tahanan. Maganda iyon, yung ganyan. Ano pang mas naisip mong gawin upang maging maayos ang iyong relasyon sa iyong pamilya? Siguro, communication talaga. Kumbaga, pag-uusapan namin na sana magkaroon ng oras ang aming mga magulang sa amin. Tapos, yung family time namin dalas-dalasan na lang namin siguro para mas mapagtibay at magkaroon kami ng maayos na komunikasyon sa bawat isa. So, habang naiisip mo ang pag-ayos at pagpatibay ng iyong relasyon sa iyong pamilya, ano ang magiging pangalawang opinion mo kung hindi man maayos at hindi makausap ang iyong mga magulang at ang iyong mga pamilya? Para sa akin, siguro makikipag-usap ako sa relatives namin upang tumulong sila na makiusap sa aking mga magulang, or siguro mas maganda kapag sa ano na lang siguro sa grandparents na lang namin, si na lolo tsaka si lola. Sila na lang sigurong kumausap sa magulang namin para sila na lang magsabi sa kung anong nararamdaman namin para bawas tension. Kasi baka pag ako pa yung nagsabi sa kanila na ganito yung problema namin, ganito yung problema ko sa inyo, baka lalo pa silang maasar, tapos lalo pa silang magalit. So, siguro, yun nga, makipag-usap na lang siguro ako sa grandparents ko, lalo na kay lolo, since mas knowledgeable sila sa mga ganitong issue, tapos mas kilala nila yung parents namin. Yun po. Maganda din na manghingi ng tulong sa inyong kapamilya or lalo na sa inyong mga lolo, kasi alam nila na mas kilala nila ang inyong magulang. Kaya minsan sila ang nakakatulong upang maayos ang iyong problema. Oo, totoo po yan. Yun nga, yung may time pa nga na yung isang gabi parang lasing ata si Papa noon, tapos umuwi siya. So, galit na galit, hindi namin alam kung ano yung reason kung bakit siya nagagalit noon. So, ako bilang panganay, ayoko naman na dumating sa point na saktan kami ng mga magulang namin or yung papa nga namin na lasing. So, tinawag ko talaga yung dalawa kong kapatid, tas tumakbo kami papunta sa bahay ni na lolo, tas buti na lang malapit yung bahay nila sa amin. So, tumakbo talaga kami papunta doon. So, doon na kami nakitulog, and kinaumagahan, nagpasama kami sa lolo ko para kausapin si Papa. Tapos, kasi takot talaga ako na saktan kami ni Papa. So, itong lolo ko, kinausap naman niya. Tapos, nakikita ko naman na nakikinig naman si Papa. So, talagang yung grandparents ko talaga kilala talaga nila yung mga anak nila. Tapos, nakakatulong talaga sila para kausapin talaga yung parents ko para hindi sila gaanong magalit sa amin, or ayun nga. Tapos, alam mo yun, yung very thankful talaga ako sa mga grandparents ko kasi parang sila yung bumubuo sa pagkukulang ng mga magulang ko. So, maganda kung ganon. Lalo na pag may lolo ka pang nabubuhay, di ba? Sila Opo. lagi ang pwedeng maging takbuhan natin para maayos or makatulong sa atin sa mga problema natin. Ayun nga po, kaya very grateful talaga ako sa lolo tsaka lola ko. Kasi kung wala siguro sila, ewan ko na. Kasi yung mga tito at tita ko din naman is medyo malayo sila dito. Tas nakakahiya din kasi na hindi yung mga tito tsaka tita ko kasi hindi nila gaanong alam yung nangyayari talaga sa loob ng bahay namin. Si lolo talaga and lola yung grabeng sumusubaybay talaga sa amin since bata kami. Sila yung kasama ng mga magulang ko na nagpaka-magulang sa amin. So, very, very grateful talaga ako sila. Kaya, yun po, yung naiisip ko nga po, magpatulong talaga ako sa kanila to, makipag-usap palalo sa mga magulang ko. So, maraming salamat po sa mga payo nyo at mga turo nyo na pwedeng makatulong sa aming problema. Nakakatulong ito upang maayos ang aming relasyon sa bawat isa. So, yan po, maraming salamat po.